Good morning guys. Bago tayo pumunta sa dagat, may dumating na parcel. Bumili tayo ng bagong suit. Ito, buksan natin. Dahil napakalamig ng tubig, bumili ako ng bagong suit. Para hindi naman tayo lamigin sa ilalim ng karagatan. Napakalamig talaga ng tubig. At napakalabo yung mga spot natin. Ganun talaga pag January to mga siguro hanggang March ito. Itong lamig, nahuli kasi yung lamig. Yung December is medyo maganda pa yung tubig, hindi masyadong gaano kalamig. Pero ngayong January to February to, napakalamig ng tubig. So ito yung binili ko. Sa Shopee lang. So ilalagay ko yung link sa baba. Baka magustuhan nyo. Ito is open cell. Para hindi pasukin ng lamig. Ito, 2-piece siya. May pangtaas. Saka itong pambaba para madaling hubarin. Open cell. Tingnan natin, try natin. Ngayon lang ako bumili ng open cell sa online. Bali, pangalawang beses ko nang gagamitin ang open cell. Kalimitan, puro neoprene yung ginagamit natin. Ang open cell kasi is ganito. Ito siya. Ganito yung loob niya. Parang makinis. Pag nasa dagat ka at pupunta ka sa magdadive ka, papuntang ilalim is eto is didikit ito sa katawan yung ganitong tela. Kaya hindi mapapasok ng tubig. Sana maganda itong ganitong brand. Ang brand niya is eto. Dive and Sail. So, umabot to ng 5,000 pesos. 5,500. Medyo mahal pero siguro worth it naman to pag gamitin natin. Hindi tayo masyadong lalamigin. At least mararamdaman natin yung lamig sa ilalim pero hindi na masyado gaya ng mga open cell na gaya ng mga neoprene na tela lang yon. Ito kasi is parang goma siya. Kaya ang mahirap lang sa open cell is mahirap sa isuot. Kailangang basain mo muna pag naka-open cell ka tapos tubig para smooth. Hindi mapunit ka agad. Kasi dapat pag naka-open cell ka, is dahan-dahanin mo lang etong ganitong pagsuot dahil madali itong mapunit at hindi na to matatahi. Dikit-dikit lang to, mahirap to tahiin. Kaya subukan natin to. Mamaya, try natin tong bagong suit natin. Let's go! Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. At yung una kong gamit na itong wetsuit guys, kahapon nag-dive ako pero wala akong nahuli. Kaya bisitahin natin ulit itong paboritong spot natin. Pag baka sakali tayo, baka nandito yung mga isda. At medyo matagal ding hindi ako nakadive dito, gawang sinipon ako ng 3 araw. Kaya halod mo tayo ng spear gun para along the way, makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Spear gun loaded! Let's go! Pagkatapos kong mag-warm up sa mababaw na area, diretso na ako dito sa malalim. Medyo maganda ngayon yung visibility ng dagat, hindi masyadong malabo. At dito nagpakita itong mga black unicorn. Pero bitin na ako ng hangin, kaya hindi ko na pinilit na antayin. Nag-resurface na lang muna ako. Baka sakaling susunod na dive natin, magpakita pa ulit to. At pagkatapos kong makarecover dito, bumalik tayo dito sa ilalim. Lumipat na ako dito ng pwesto.
At habang nag-aantay ako dito guys ng malalaking isda, may napansin akong dalawang pirasong etong yung dalagang bukid, yung kulay pula, yung nahuli natin, yung mga maliliit lang. Pero mailap at pagtingin ko dito sa kanang bahagi ko, palapit na pala etong mga slick unicorn. Kaya pumokus na ako dito at tinira ko etong napakauna sa lahat. At eto yung naging unang isda natin. Isang napakalaking slick unicorn. Umabot naman ito ng 1.8 kilogram on scale. Kaya goods na goods na. Makalipas ang 2 oras ng pagdadive guys, hindi pa rin nadagdagan yung slick unicorn ko. Kumahanap kasi ako ng malalaking isda pero wala talagang nagpapakita. Nag-try na rin ako mag-dive sa malalim pero wala talagang nagpapakita ng mga mamsa, mga tangigi or dugtuto naman. Siguro nasa malalim pa na area sila. Eto't may lumapit pa dito sa akin isang batfish pero napakaliit pa. Wala pa atang 1 kilo kaya hinayaan ko na lang. At eto, habang nag-aantay tayo ng isda, lumapit na naman yung mga black unicorn, nagpakita ulit. Ido-double shot ko sana yung dalawa, pero hindi naka-align ng maayos, kaya isa lang yung tinamaan. Okay na rin. Makalipas pa ng 2.5 oras guys, dalawa pa lang yung huli natin, 2 unicorn. Tagaan lang talaga. At dahil nga bago tayo ng wetsuit, hindi masyadong nilalamig, kaya nakakatagal ako. Nung mga nakarang kasing dive natin, 2-3 oras lang yung dive ko. Gawang napakalamig talaga. At dito nagpakita itong dugtutuna. Kaso nga lang, malayo yung daan, hindi lumapit sa akin. Nasa 3 kilo na siguro to. Kaya ang ginawa ko dito, nilapitan ko siya, hinabol, pero mas lalong lumayo. Inantay-antay ko pa to, akala ko babalik, pero hindi na nagpakita. Eto't lumapit sa akin etong mga dalagang bukid, yung pangmalalim na area. Kaya back to the surface muna tayo para makapahinga sa susunod na dive. At dahil nga magta3 oras na akong nagda-dive, nagpakita ulit etong mga talisayin kung tawagin dito sa amin. Kaya para hindi masayang etong dive na to, kumuha na ako ng isa.
At dito guys, dahil pagod na rin ako, halos 4 na oras na rin ako magdadive dito. Kaya nag-last dive na lang ako dito. At eto, medyo mailap na nga yung mga dalagang bukid na pula. Hindi na lumalapit sila ng mabilis. So ayun guys, umahon na ako. Halos 4 na oras yung dive ko. Hintay tayo ng malalaking isda pero walang nagpakita. Ito lang yung nahuli natin. Maliliit. Kumuha na lang ako ng mga maliliit na isda. Pang ulam. May isang slick unicorn tayo. Dalawang unicorn. Saka 3 dalagang bukid. Etong pula. Okay na rin to. Mamaya dive pa ako dito. Mamayang hapon balik ako. Magbaka sakali ulit tayo. Baka may magpakitang malaking isda mamayang hapon. Pagdating ng hapon guys, balik ulit tayo dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At dito lang din ako magdadive sa paboritong spot ko. Gawang yung wetsuit na bago ko is wala akong pandagdag pa na weights. Naghahanap pa ako kaya ang sinuot ko muna dito is yung luma ko. At pagkarating ko dito sa mababaw na area, nabigla ako, nandito yung karamihang dalagang bukid. Ang dami nila, grabe. Kung mapapansin nyo sa kaliwang bahagi ko, grabe ang dami talagang dalagang bukid. Pag mga ganitong marami sila at nandito lang sa mababaw na area, matik na yan na may naghunt ditong malalaking isda. Gaya ng mga mamsa, tangigi, or dugtuto naman. Kaya nagpwesto talaga ako dito, nakakasabik etong ganitong mga sitwasyon. Eto nga't paiba-iba ang galaw nila, mukhang may kinakatakutan talaga dyan sa malalim. Ngunit nag-antay-antay pa ako dito, wala namang nagpakita. Siguro natakot lang etong dalagang bukid nung pag-dive ko dito. Nagpwesto pa ako dito, nagbabaka sakaling mayroon talagang naghunt na malalaking isda. Pero ganun pa rin, wala talagang nagpakita. Grabe. Minsan lang ko kasi makita etong dalagang bukid dito sa mababaw na area. Etong sitwasyon ng ganito. Pero wala talagang naghunt sa kanila. Baka hindi lang natimingan natin ang pagsisid, baka nasa malalim. Makalipas ang 2 oras ng pagdadive dito guys, wala pa rin ako nahuhuli. Talagang matumal ngayon ang panain. Napakalamig, matumal, walang nagpapakitang malalaking isda. Pero tiyagaan lang natin dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. Dito, nakailang dive na rin ako pero wala talagang magpapakita. Halos 2 oras na nga tayong nagda-dive. At habang nag-granting ako dito guys, came to nowhere, eto ang nagpakita sa akin. 3 mamsa ang palapit sa akin, mga good size na rin, grabe. Akala ko mag-isa lang. Ngunit napansin ko, 3 pala ang palapit sa akin. Nalito pa ako kung anong papanain ko dito. Buti na lang, sa kanang bahagi ko, mas lumapit etong isa at mas malaki. At eto, naging unang isda natin ngayong hapong dive na ito. Umabot naman ito ng 3.5 kg on scale. Pag uwi ko sa bahay, binenta ko ito. Dahil may ulam na naman tayong nahuli kaninang umagang dive. Kaya nagkita ako ngayong araw na ito ng 700. Okay na rin kita yon. Hindi tayo pinakitaan ng malaking isda ngayong buwan ng Enero, ngayong unang taon. Bawi na lang tayo sa mga susunod na buwan.
Oh, thank you Lord. May blessing pa rin. Ang labo ng tubig. Alas 5 na. Dive pa tayo. Baka may pakita pang isda. Mamsa. Mga 3 kilo siguro. Shoutout nga pala kay Eman TV, Hanford de San Jose, Romel Navarrete, Pabella Family, Ponte Family, Antone Fadera, Macario Sapalyo, Giovanni Joseco, Iano Family, Boots Kasumpang, Ellen May Kasumpang, Mea Ochel Kasumpang, Agustin Elisis Kasumpang, Pancho Pantino, Cesar Ismama, Johnny Heisten, Rusan Infanta, Jeff Anlen Vlog, Dennis De La Cruz Family, Jaime Herodias, Alexander Pesquera, Pesquera Family, Felix Lumagdang, Neil Ascares, Bilandres Family, Federic Tirado, Lore Abidal, Jonathan Andrade, Marlon Hamisola, Cato Binitwa, Paragosa Family, Jandel Miguel, Luca David Miguel, Richard Gusar, Rini Alicen, Bonifacio Arbalate, Jason Alijo, Noel Grigo, Renz Tyron, Ruby Largo and Family, Macalods Adventure, Katwasan Family, Jeffor Benagen, Eduardo Yunson, Lugin Gillian, Runi Alo, Alo Family, Alfanta Family, Ronron TV, Jun Monton, Perle Banyares, Alan Floranya, Manang Hilaw, Santi Roldan, Jumel Finca, Japet Orgales, Runilo Babanto, Tony Saarinas, Greek TV, Taloydi TV Vlog, Rinan Ligas, Sophia Bagamasmad, Anne Rosal, Ami Friend, Maylisa Fer Fernando Jr., Justin Paigmane, Pamiano Family, Joel Hinurusa, Manris, Bug Starry Maker, Espinosa Family, Elvera Miranda, Florante Miranda, Abuhat TV Official, Danilo Adalen, Chad's Friends Adalen, Cesar Abling, Juni Tumampos, Kayadong Family, Armando Gonzaga, Sander Timahan, Larito Tudlo, Gustavo Orayo, Nelson Panturas, Stevie Plamos, James Garcia, Helson Ortohan, Ibla Murisa, Joel Ranas, Julito Cuesta, Elezar Yadaw, Michael Estimar, Tingala Family, Flora Family, Cabo Cecilio, Rudy Diladya, Reynaldo Mahilo, Vicente Junior Martinez, Alvin Ibasco, Nestor De La Rosa. Maraming salamat po sa inyong lahat. So hanggang dito lang muna guys yung video natin hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.